So syempre, imbestigahan na ngayon. Dami ng may speech si Pangulong Marcos patungkol doon sa mga flood control projects at sa mga contractors na pinapasahan noong mga kontrata at iimbestigahan daw yun ng Kongreso. Pero parang sabi ko nga, Kongreso ang mag-iimbestiga. Conflict of interest yan. Kasi nga, di ba nga, ang in-expose ni Pangulong Duterte, tinan mo ganyan kagaling si Pangulong Duterte. Sinabi na ni Pangulong Duterte yan noon. Ngayon pa lang yan ina-actionan ni Bongbong Marcos. Sabi ni Duterte, ang mga dyan, yung mga congressman, may mga contractor yan. Ganito kalaki yung mga binabawas nila dyan. And so on and so forth. Sinabi niya ni Inday Sara, hindi ba, na may 40% na sila. Meron pa silang cut dun sa actual na budget. At ang pinakamasaklap doon, yung mga construction firms, sila na. Kaya nga sabi nila, hindi na daw to House of Representatives House of Construction Companies na daw to. At naging isang malaking usap-usapan din yan. Si Banat Bay, dahil nagkaroon ng privilege speech dati itong si Senator Villanueva at sa kanyang privilege speech ay pinag-usapan yung kontrata ng isa sa mga pinakamalaking kontraktor sa Pilipinas, yung SunWest na pag-aari di umano ni Zaldico. Na di umano involved daw yung sa Pharmaly at involved pa sa iba't ibang mga kontrata sa gobyerno. So ang tagal na nun, sa tagal na nun, ang ginawa ni Banat Bay, yung report ng media, yung privilege speech ni Villanueva, ikinontent niya. Alam nyo ba, nakinasuhan si Banat Bay at hanggang ngayon ongoing pa yung kaso na yan dahil doon sa privilege speech ni Villanueva. Sabi nga niya, kung ako didemanda bakit si Villanueva hindi? Tsaka yung mga media outlet na naglabas ng privilege speech na yun ni Villanueva. So ganun kalakas yung Zaldico na yun. At hindi lang hanggang ngayon panoorin ninyo yung Rappler. Yung Rappler, alam naman natin na fake news peddler yan. Pero panoorin nyo, mayroon din na special documentary special report ang Rappler patungkol dito kay Zaldico at sa kanyang mga kumpanya na nangungontrata sa gobyerno na kasabot yata or nandiyan dyan sa negosyo na yun, yung asawa, yung kapatid, something like that. Matindi. Lagi nga akong binabawalan ni Banat Bay. Boy, wag mong yan. Nagdidemanda yan si Zaldico. Ba't naman didemanda niya sa akin Bago pa naman natin sabihin, alam naman na ng taong bayan na si Zaldico, marami talagang negosyo at mayaman. Isa nga daw sa pinakamayaman na congressman yan. Pero ang malaking pinagtataka ko rito, bakit inilalaglag na sila ni Bongbong Marcos? Kasi bakit mo pa iimbestigahan yung isang bagay na alam naman natin na kung meron ngang corruption dyan, merong conspiracy na may connivance dyan between yung nagbibigay ng budget, yung tumatanggap ng budget, yung ina-allocatean ng budget, at yung tumatanggap ng subcontractor. Diba? Ano ibig sabihin nun? Binabanatan ba yan ni Marcos dahil nagbabaha? Hindi pa, ngayon lang ba nagbaha? Nagbaha na rin naman last year? Nagbaha rin naman the year before that? Pero bakit ngayon lang niya pinaiimbestigahan? Natatandaan natin nung nakaraan, sinibak yan. Ang nagsibak dyan kay Zaldico, yung anak ni BBM. Diba? Sinibak ni Sandro yan. Pagsibak ni Sandro, diba, ang pinalit nga si Bakekang. Yung natalong mayor dyan sa Marikina na ngayon ay didemanda. Dyan sa Comelec at gustong ipa-disqualify or nag-election protest kay Maan Chodoro na isa ring traidor. Traidor. Hindi kaya ako tinatawag na traidor si Maan Chodoro kasi pumirma Pumirma yan si Maan Chodoro sa impeachment. Alam naman natin ba't na-pressure pumirma yan. Pero isa yan sa mga pumirma kay Inday. Kaya lahat ng pumirma dyan, punyeta kayo, hindi kayo makakalusot sa amin. Babanatan namin talaga kayo.
Dahil wala kayong mga prinsipyong mga hudas kayo. So, imbestigahan. Kung tataka ako, pinaiimbestigahan na yung mga construction company. Alam naman natin na pag pinaiimbestigahan mo yung mga construction company, parang pinaiimbestigahan mo na yung mga congressman. Kaya ngayon, ikot ang tumbong ng mga congressman. Di ko alam kung ano-anong mga magic ang gagawin nila para maitago nila yung mga connection nila sa mga construction firms na yan. Because meron listahan si Lacson, merong listahan si Magalong, kanya-kanyang pulasan na yan. So nagtataka ako, kalyado, tapos parang kinakana. Baka naman hindi umaabot yung lagayan hanggang sa itaas, ha? Baka lang, ha? Hindi ko sinasabing ano, ha? Baka hindi umaabot hanggang sa ibabaw yung biyaya. Baka umaabot lang yung biyaya dyan sa inyo, ha? Kaya ayan ngayon pinasisili. Pati ito napakaganda mga bossing noong interview ni yung SunWest Incorporated had 79 projects. Wait lang. Ayan, ito napakaganda nitong interview ni Karen Davila. Alam mo minsan ito si Karen Davila nakakatuwa rin eh. Pero ito yung Bicol Saro. Siyempre magkababae yan, yung Bicol Saro. At saka si Saldico, Bicolano yan. At saka yung sinasabi nilang benepisya, yung nagbigay ng pondo or campaign funds kay Chis Escudero. Magkakalahi yan. So eto ngayon, interview na to. Ito daw ang mag-iimbestiga, ha. Mga mag-iimbestiga ng mga kontrata sa gobyerno ng mga congressman. Sabi nga nung iba, bakit kayo ang mag-iimbestiga sa mga sarili ninyo? Kayo nga yung sangkot diyan. Kayo nga yung sangkot diyan. Pinakita na nga natin before yung mga listahan ng mga construction firms at yung mga construction firms na konektado. Katulad si Don Gonzales, meron sarili, si Suarez meron daw. Si Saldico meron, kung sino-sino pa. At ine-expose na nga ni Magalong. Ine-expose na ni Magalong ngayon yung mga kaliwat kanang mga korupsyon. Pero pupuntahan natin yun mamaya. Panoorin muna natin ito. At ating pag-usapan, karapat dapat ba itong si Congressman? Balita ko ito yung congressman na sinibak yata ito ni Pangulo dahil pasyal ng pasyal. No? Sita sa kay BP Sara, pasyal ng pasyal. Siya rin pala, pasyal ng pasyal. So, pakinggan natin kung karapat dapat ba itong tao na to mag-imbestiga doon sa mga kabaro niya. O mag-imbestiga sa korupsyon na pagdating sa flood control at saka sa mga korupsyon sa DPWH, hindi lang sa flood control. Tingnan natin kung dapat ba siyang mag-imbestiga tungkol doon. Pakinggan natin. Na flood control, they were given 10 billion pesos. Ang founder nun, si Zaldico. Ang High Tone, 61 projects. 4.8 billion pesos. This is on record. Bakit di sila ang ipatawag? Parang naglolokohan tayong lahat. Ganda nung sinabi ni Karen Davila, bakit hindi mo ipatawag yun? Ilang bilyon yung pinag-uusapan natin dito? Buti sana kung walang baha. Ilang bilyon yung pinag-uusapan natin dito, tapos baha, tapos nakafocus tayo sa impeachment, 100 something million. Actually, parang meron lang hinahanap or kailangan i-complete is more or less nasa mga 60 million. Tapos ito, bilyon-bilyong kontrata para sa mga proyektong pangbaha, pero lagi tayong binabaha. Ba't hindi natin ipatawag? Ano sagot? Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. Diba? Yun ang usapan eh. Ang pera nasa Congress. Ang pera, yung may budget, di ba nga, noong nakaraan, dapat ang in-expose yan ni Arnie Teves labag sa batas, na ang pinakamataas na budget allocation nasa DPWH. Kaya nandoon sa DPWH yung napakataas na budget allocation. Sabi ni Teves na sobrang corrupt daw talaga ng DPWH. Dapat daw ang pinakamataas na na may budget sa budget allocation, health ay hindi pala. Education. Tapos saka yung DPWH. Yun nasa batas Nasa batas yun.
O, 2024, mas mataas ang budget ng DPWH kaysa sa education. O, tapos magtataka tayo, nalilate yung mga bata natin, hindi nyo pinopondohan. So, eto na nga. Contractor, ibibigay sa Ibibigay sa DPWH. Pag nasa DPWH yung budget, yung congressman approve ng isang budget, isang project. Let's say for example, tulay. Itong tulay na to, 10 bilyon. Okay, 10 bilyon yung tulay, tapos bibigay sa DPWH, tapos yung DPWH ipapasubcon. Yung subcontractor or yung construction firm na isa-subsidize or na kukunin ng DPWH, yung construction firm noong mismong congressman na nagre-request ng project. Anong ibig sabihin nun? Conflict of interest po yun. Binigay lang nila sa DPWH yung project, yung pera, tapos yung pangangasiwa ng project, bibigay nila sa DPWH, tapos yung DPWH i-outsource sa mga kumpanya na pag-aari din nila. So minsan nga daw, meron na nga daw 40% na kickback, meron pang another some 12% or something. Basta ganun, parang lumalabas nga, maliit na lang yung porsyento yung mapupunta sa actual na project dahil yung pera napunta na sa mga congressman, di umano. Kaya substandard yung gawa. Kaya dito sa Pilipinas, lahat ng kalsada, baku-bako. Alam nyo sa ibang bansa, bihira kang makakita ng butas sa kalsada. Baka nga sa buong stay ko, wala akong nakitang may butas sa kalsada sa lahat ng dinaanan ko eh. Dito sa Pilipinas, pag dumaan ka dyan sa EDSA, putang ina, para kang nakasakay sa karwahe. Para kang nakasakay sa kabayo, literal, kalug ng kalug yan. Kaya ayan mga bossing, ang hirap ng sitwasyon natin ngayon. Kasi kung yung actual na pondo, okay lang naman yan. Pondo, punta sa DPWH. DPWH, kukuha ng subcon. O kaya DPWH ang gagawa mismo. O tas matibay yung kalsada, okay yan, tulay, okay yan. Ang problema kasi, yung tulay, nagiging imbis na ganito kakapal, naging ganyan na lang kakapal. Lalagyan na lang ng bakal, puta, every other step. So, nasisira kagad yung proyekto. Ang pinakamasaklap, nakakadisgrasya ng tao. Tapos pag tiningnan mo, multibilyon yung kontrata. Pero pag tiningnan mo yung gawa, putang ina, mas mabuti pa, kawayan na lang yung kinabit nila, baka mas matibay pa. Totoo yan. Sino nag-expose niyan? Si Inday Sara at saka si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, nandoon ngayon sa dahig, si Inday Sara, gustong i-impeach. Ganun. Ba't hindi ito ipatawag, sir? So, will you call them? Well, ang trigger po for the Tri-Committee to invite anyone, including legislators, including... No, will you call Zaldico? Sagot ka, yes or no lang. Pag kayo nasa Congress, ganyan kayo magsagot, magtanong yes or no, yes or no. Wala nang paligoy-ligoy. Iimbitahan mo ba? It's a direct question. Yes, if he is named as a part of anomalous deals, then he will be asked. No, he is a founder of... Takinan yan. Sir, kailangan mo pa bang ebidensya? Mantakin mo, founder siya ng mga kumpanya na yan na nangungontrata sa gobyerno. Di ba natin siya pwedeng ipatawag, sir? Lika rito. Founder ka ba? Hindi, nag-divest na ako. Nasaan yung mga papeles na talagang nag-divest ka na, nawala ka na dyan? Kailan pa? Hindi ba? Ilang kontrata yung pumasok dyan sa kumpanya na yan nung congressman ka? Ayun yung mga dapat na itanong doon. Considering na may conflict of interest dahil ilan sa mga proyekto na yan, ilan sa mga contractor na yan, either pag-aari ng pamilya nila, anak nila, asawa nila, kahit anong divest mo, putangin na, huwag tayong maglokohan. Alam natin na i-award, siyempre kung ikaw i-award mo yan doon sa kakilala mo, doon sa kaibigan mo, tama? Is a part owner, SunWest and High Tone. Records show it. So will they Record show it. So, imbitahan mo? be called? And Yes. you will call them.
Yes, if they are named as part of anomalous transactions. Sinabi na nga eh. Tinanong na nga eh. Hindi pa ba maanumalya yan, sir? Hindi pa ba maanumalya na congressman ka tapos konektado ka sa mga kumpanya na to? Hindi pa anomalya sa iyan? Ano pang iimbestigahan mo kung di anomalya sa iyan? Yan palang clear as day, anomalya na yan eh. Conflict of interest. Naintindihan nyo ba ibig sabihin ng conflict of interest? Oo, sa mga kumpanya nga bawal yung magkapatid, magpinsan eh, na magkasama sa isang departamento eh, dahil ang tawag dyan, connivance eh.